'Di ba kagaya ho ng ating inaasahan na yung ibang mga senador diyan, wala lang access sa AKAP kaya nag-iiyakan sila. Kagaya ho nitong si Senator Grace po, isa ho yan sa pag-uusapan natin dito sa video na to at papanoorin ho natin ang latest episode ng Saganang Mamamayan. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan. Senate Finance Committee Chairman Senator Grace po inumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. Palakpakan. Di ba? Akala nyo ho ba itong mga senador na to, concern ho talaga sila sa kaban ng sambayan ng Pilipino? At nagwo-worry ho yung ating mga senador na to na yung pera ng ating mga kababayan, mapamigay na lang ng ganun-ganon. Ganon-ganon na lang na walang balik sa ating ekonomiya. Hindi ho yun talaga ang pakay nila. Kaya nagyayaw-yaw yung mga yan, kaugnay dyan sa confidential fund, ay dyan sa AKAP na yan, dahil wala ho silang access. Gusto lang ho nilang magka-access sa AKAP, kaya kailangan mag-ingay sila. At yung iba nga dyan, di ba, pinaplano nila ng una, natanggalin yung AKAP na yan dahil napakarami ng ayuda ng administrasyon na to ng ating pamahalaan. Merong sa DSWD, meron sa DOLE, napakarami hong mga ayuda. Ngayon, tumagdag pa ho itong AKAP na to. Noong una ho nilang nakita, ano ba tong AKAP na to? Ano ba tong programa na to? Bakit mga congressman lang ang pwedeng mamigay? Di ba ganun ho ang sentimiento ng mga senador na to? Ngayon ho, okay na ho sa kanila dahil pwede na rin ho silang mamigay ng AKAP. Ayun na nga mga kababayan, lipat ho tayo dito sa Ayan, ito ho mga kababayan. Ano ho bang nakalagay dito sa na to ni Tambaluslos? Ito ho talaga, si Tambaluslos ho talaga, ito real talk. Siya ho talaga ang perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Yan hong mama na yan, siya ho ang pahirap sa sambayan ng Pilipino. Just in, House Speaker Martin Romualdez inilahad matapos mag-adjourn ang BICAM na retain ang budget ng ayuda sa kapos ang kita o AKAP. Di ba? Yun lang naman ho mga kababayan, hindi ho nila kayang banggain, hindi ho kayang banggain nitong si Chis Escudero, nitong si Grace po, o kung sino pa mang maprinsipyo dyan sa Senado, ang AKAP na yan. Dahil ho yan yan ho yung trademark nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Para ho yan doon sa mga para ho sa kakampanya sa 2025, di ba? Ang laking bagay ho niyan, lalo na papasok ang susunod na taon. Kaya dapat sa tingin ho natin kung tayo tatanungin, yung mga susunod na kampanya, election, ginagawa ho dapat yan mga bandang yung tipong paubos na ang pondo ng pamahalaan Ngayon kasi parang tinaon ho nila ng May para yung tipong marami pang pondo ang pamahalaan para doon sa mga crocodile na gustong mamigay ng ayuda, marami ho silang pagkukunan ng pondo, di ba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Nakakahiya ho ang ating Senado sa mga kababayan ho natin dyan na umaasa na ang Senado para sa sambayan ng Pilipino, wag yun na hong lokohin ng mga sarili nyo. Ang Senado na yan, kung ano ho ang interes ng mga naghaharing uri dyan sa Senado, yun hong masusunod. O, ano ho bang gustong mangyari lang nitong mga senador na to? Magka-access lang sila sa AKAP na yan o kung ano man yung mga programa na yan na nagkakagulatan na lang, biglang merong AKAP. Saan galing yan? Hindi ho request, hindi pinag-aralan ng DSWD. Bigla lang hong nagkaroon ng AKAP noong nakaraang taon. Grabe ho, napakalaking pondo ng AKAP na yan. No, imbis na ilagay yan para doon sa mga kapaki-pakinabang na proyekto, nawawaldas ho ang sambayan ng pera ng ating mga kababayan. Yung mga taxpayer dito sa mga programa na to na walang balik sa ekonomiya. Ito na ho mga kababayan. Para sa ngayong yung mga tatanggap ng AKAP ngayong Disyembre o sa January, saan nila dadalhin yan? Yung iba diyan baka ipang date lang yan
panglaban daw sa inflation. Pakinggan ho natin itong si Tambaluslos, inflation. Pahirapan ng inflation sa mga cost ng buhay. Speaker, yung buong budget po ng AKAP na restore? Maintain. Opo. This has, we propose to that. Proud na proud pa itong walang iyang to na-maintain. Opo. Nandito po ang buong pondo ng AKAP. Siyempre, kailangan mo yan, Brad. Diba? Kailangan nyo yung AKAP na yan. Baka isa yan sa mga pinangako netong walang yang administrasyon na to sa mga congressman na bibira kay VP. Meron kayong allocated na AKAP na ipamimigay sa mga distrito yung mga walang ya kayo. Sir, sorry, meron lang po kasing info na pati the senators, they will also get the AKAP. Totoo po ba yun? Or... Well, we can have arrangements now with the Senate. See? Parang ang dating dito kay Tambaluslos, napaka-exclusive lang ho ng AKAP na yan para dyan sa mga congressman. Well, we will going to have an arrangement. Anong arrangement? DSWD ka na ngayon, sir? Akala ko bang ang magdi-disburse ng pondo na yan o mamahagi sa ating mga kababayan, ang DSWD. Ang dating, speaker ka na, DSWD ka pa? Nakananto ko. We're looking forward to that. We were supported by the Senate, so maraming salamat. Pahirapan ng inflation. Ayun na nga ho mga kababayan, nakita nyo naman ho sa ating video at marami ho sa ating mga kasama ang hindi natuwa dyan sa akap-akap na yan kasi pera ho noong mga talagang kumakayo, di ka nga ang pinamimigay nila dyan sa akap-akap na yan. Rekta ho muna kaya tayo dito, tapusin ho muna natin itong interview, yung press con kanina ni VP, tapos punta ho tayo sa ganang mamayan. Game, tuloy ho natin to mga kababayan. As I said, before I was saying that I am not the problem. I've been saying that I am not the problem. The problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But it is clear right now that they consider me as the problem already. So I will not help them solve the problem. A follow-up question. It's nearly July already. Your office will be filing a new budget request for 2026. How much do you intend to ask from Congress for 2026? We've not discussed that. We need to wait for the budget call because the budget call outlines the rules of your proposal for budget for your office. So we need to read the budget call before we can sit down and discuss a budget proposal for the Office of the Vice President. Ma'am, at top of mind, are you still considering to hike the 733 billion, or will you be happy operating the same expenses in 2026? I cannot answer that because there are rules. They usually put conditions in the budget call, and we really need to read the budget call to draft a proposed budget. That's two questions. Just to follow up on the budget, in the previous interviews, you said that you cannot give a definite answer on what will happen with regards to your satellite offices, given that the budget was not final at that time. But given that the BICAM already decided not to reinstate your original proposal of 2 billion, what will happen to your satellite offices? There are around, I think, 10 satellite offices across the country. Yes. Well, we have to see if we can continue with the projects that they are implementing. We need to see if the projects are still there, and then if they can still implement the projects. So that is something that we have to discuss with the EXICOM of the Office of the Vice President. Nandun po ba yung possibility of shutdown? And then ano po yung nasabihan na po ba yung mga affected personnel just in case na mag-shutdown na itong mga satellite offices? Galing sa central office ng Office of the Vice President, wala kaming sinabi sa kanila. Pero since nababasa naman nila sa media yung nangyayari sa budget, I am sure that they are preparing themselves as well.
mentioned before na pull out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumunod po ba kayo sa AFP regarding this? Yes, wala pang update doon sa pull out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Nako. Armed Forces of the Philippines already. Sa tingin ho natin, napakagandang napakaganda ng move na yun itong si VP. Na wag na siyang kumuha na ang security personnel o yung ipoprovide ng pamahalaan dahil hindi na ho talaga mapagkakatiwalaan. Kita nyo naman ho mga kababayan, di ba? Ngayong mga panahon na to, yung mga pinagkakatiwalaan na lang talaga ni VP, yun na lang. Hindi na pwede yung manggaling sa AFP, manggaling sa PNP. Wala na ho, hindi na pwede yung ganun ngayong mga panahon na to. Mag-outsource naman kayo. I mean, kasi normally naman, di ba, pag Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PNP. So, dahil nga, yun nga, may pull out. And so, ang plano nyo para mag-outsource na lang kayo. Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Huh? No, because there are professionals. Pambihira yung nagtanong eh. Private army daw. Meron ng mga kumpanya na nag-provide do talaga ng seguridad. Hindi naman private army tawag doon. Yung mga security ng mga mayayaman, private army tawag doon. Anak ng tao. Security Pambihira talaga services. itong mga media na to. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yun sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Well, wala pa kaming we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. No, I don't. No, ma'am. No. But, no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung PRESCON. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa PRESCON na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Ma'am, kasi sabi po nila mga congressman po, ma'am, kasi parang contrived lang daw yung threat ninyo. Parang it's just an imaginary threat. Like for example, si Asidre nagsabi na imaginary daw yung threat ninyo, unlike doon sa sinasabi na threat daw, yung threat to the First Family and Speaker Romualdez. What's your take on this po? Kasi
parang dinidismiss po ng mga congressman na kayo po ay nagkaroon ng threat sa inyong buhay. Parang sinasabi nila, parang imaginary lang yung threat ni Vice President as opposed to sa sinabi niya doon sa press conference. What's your take on this? Yes, we have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. But I don't think they'll ever ask that of themselves. So we'll just move on to the cases and the impeachment and whatever will come in the new year. Do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. You mentioned the 2028 presidential elections, that all of the attacks of the Marcos government till now is all connected to 2028. But the last time, the sitting vice president, a very popular sitting vice president, was investigated for corruption allegations and refused to respond in the public forum. Natalo po siya sa elections, and I'm referring to former Vice President Jesse Martinez. Ma'am, are you concerned that your enemies will be able to turn public opinion against you and it will hurt any potential plans of you running for president? You're leading surveys as early now. I've not seen the recent surveys, but yes, that is what they are trying to do, turn public opinion. That is the strategy. Merong grabe naman yan talagang. Merong pakawala yung House of Representative dyan. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito sa Saganang Mamamayan. Pakinggan ho natin ang naging talakayan itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson. Kaugnay, doon sa naging press con na yon, itong si Vice President Sara Duterte. Game! Yung mga hindi pangkaraniwang pangalan. Ang ganda nung pinapanggit niya dito na kaya pala hindi sumasagot. Tama nga naman. Kung sasagutin mo sa kamera, sa pagdinig ng kamera, mabubuyang-yang sa sambayanang Pilipino kung saan ginugol itong mga intelligence fund na ito na dapat ay hindi, hindi malalaman. Kasi intelligence gathering, intelligence information ang kinakalap nila Di ba? Sabi niyo, I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operation. Tama nga. Ayaw ko lang Ako, sa tingin ko, mukhang tama nga ito. At ang proper forum niya na sagutin ay sa Commission on Audit, sapagkat doon naman talaga, at kung tatanungin niya ang Commission on Audit, fully cooperative naman pala ang Office of the Vice President sa investigasyon na ginagawa ng tanggapan ng Commission on Audit, Nelson. Ongoing nga yun Yun na nga po Ongoing. Well, ito ang naging problema natin ngayon. Di ba? Ang gusto ng mga mambabatas, alam mo naman kung sino-sino yung mga mambabatas na gustong-gusto malaman ito. Di ba? At kapag ito po'y nabulgar, halimbawa, kami ni Nelson, ang gamitin natin pangalan ay alias 007, Tayo ay nagpe-penetrate tayo sa grupo ng kalaban ng gobyerno.
sino itong Agent 007? Yan po yung Jenso Barjaga. Yung Agent 008, yan po yung Nelson Luba. Ano ginagawa naman? Tinitiktikan po nila mga kalaban ng gobyerno. Naku. Di yari na tayo. Ayun nga. Wala Hindi, na. parang Oo, naiintindihan nyo na ho ngayon mga kababayan kung bakit merong Mary Grace Piatti doon. O kung tawagin nila ngayon, Mary Grace Piatos. Parang tag doon, ibinenta tayo ng sarili nating gobyerno. Oo nga naman, kung isipin mo, oo nga naman. Bakit nga ba ganun po ang nangyayari? Aywan ko kayo. Doon sa ating mga kababayan, kung ano po ang kanilang pananaw ukol sa bagay na ito. Di ba? Yun nga. Oo. At doon naman sa anggulo, meron ba tayo nun na yung sinagot niya tungkol doon sa naglutangan yung maraming pangalan na mga kahina-hinala at hindi makita ng PSA kung sino-sino mga ito? Okay ba tayo ito, Direk? Iparinig nga ulit natin yan para lang mabigyan natin ng pagkakataon yung paliwanag ng pangalawang Pangulo. Sige nga, iparinig natin. Wala. Ayun, hinahanap pa rin. Bapiring pa, Nelson. Ayun. Kasi ang ganda ng paliwanag yun. Kasi yung, di ba, may lumitaw na mga palang, parang 400 plus. Sabi mo ng 500. Ang tinatanong niya doon, yun bang dokumento na ipinakikita doon sa kamera? Parehas ba kami ng dokumento na hawak? Kasi baka mamaya ipinakikita nila sapagkat wala namang markings of evidence, mga documents, baka yung ipinakikita doon, hindi namin masabing yun din ang dokumentong hawak namin eh. Oo nga naman. At eto pa, Jen, Oh. habang inahanda mo yan, Oo. nag-file naman sa House itong Committee on Good Government and Public Accountability. Si Congressman Joel Chua. Oo. Nag-file sila ng House Bill number 11192. Ba? Oo. Ito po ay Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Ito daw po yung panukalang batas na nabuo nila dahil dun sa kanilang ginawang investigation in aid of legislation dun sa pondo ng Office of the Vice President. So sabi, ito yung bunga. Ito yung bunga. Ito yung bunga, okay. Oo. Ngayon, ang ibig sabihin nito, Jen, nakabuo sila ng mga patakaran at meron silang mga regulasyon na itinakda. Oo. So therefore, wala pa dati. Ay, tsaka yun. Kasi bago ito. Ngayon, yung itinakda ho nilang panukala na yan, gusto ho nilang i-apply na ngayon dyan kay Vice President Sara Duterte. Pambihira ho, di ba? Paano kala nila? Yun ang natuklasan nila. So natuklasan nila, merong mga ginagawa na hindi dapat gawin. Yun ang gusto nilang gawin. Oo, at kayong susolusyonan nila. Kaya sila nagkaroon ng panukala na batas. Ibig sabihin, wala ka pang nalabag. Oo nga Kasi naman. ngayon pa lang nagagawa. Hindi pa nga ito batas eh. Oo. Panukalang batas. Paano kala? Ihahain nila Wala paano pang kala batasan. counter proposal o bill sa Senado, hindi ba? Oo. Ibig sabihin, lahat ng na-discover nila na sabi nila, ito hindi to pwede, ito hindi to pwede, ito dapat walang mga alias-alias na ito. Oo. Ngayon pa lang nila lalagyan ng solusyon. Nako. Ibig sabihin, lahat na sinasabi nila na di o mano ay irregularidad, walang pagkakapitan. Saan mo ibabanggang batas yan? Ngayon mo lang Gobyerno talaga nalabag. Ano? Ngayon mo lang ginagawa. Oho. Alam mo ba sa panukalang batas na ito? Ang magiging... Kasi sinasabi nila, Jen, bakit ba yung OBP? Bakit yung Department of Education at kung ano-ano? May intelligence fund, may confidential fund. Dapat yan, militar lang, hindi ba? Tama naman. Dapat yan, military operation. Sabi nga nila. Oo. Intelligence fund eh. Oo. O tapos, bakit may ganyan? Kine-question nila, bakit ang DepEd may ganyan? Oo. So, gumawa ko sila ng batas. Itong batas na ito, panukala, hindi pa pala batas, panukala, lilimitahan na lang, sa panukalang ito, hindi pa po ito batas, lilimitahan na lang ang pagbibigay ng confidential fund at intelligence funds sa mga military operation at police investigation. Ayun, oo. Therefore, hindi mo dapat questionin kung bakit may mga intelligence funds yung iba. At kung bakit sila gumagastos, di ba? Oho. Kasi parang pinalilitaw nila na, bakit kayo may ganyan? Di ba? Pinagbibigyan niyo ninyo di ba? Oo nga. Pati kayo meron eh.
lahat kasi marami kayo talagang meron mga gaya nga ngayon, di ba kahapon yung balita natin, isa sa may pinakamalaki na gasto sa confidential at intelligence fund, ang tagapan ng Pangulo almost 10 billion. Yun pa. Di ba? Oh, ano mangyayari dyan? Oh. Ito pa ang dinagdag nila, ha? Oh. For the purpose of public disclosure. Ha? Para daw ipaalam sa kaalaman ng publiko. Oh. The measure, ito panukala, Oo. mandates a summary of the allocation and the purpose of the confidential funds. Ito nakakatawa. Oo. The purpose of confidential Ang funds layon daw po ng confidential fund ay to be disclosed before the public. Isa sa publiko mo. Sino ba na? hindi na, ayoko nang maging intelligence officer. Tapos, di Di ba? ba? Intelligence fund. Ayoko nang maging tik-tik. Lilimitahan mo sa national defense, Oo. security operation, law enforcement. Oh. Tapos ipapublic mo kung Oo. saan mo ginamit. Ah. Ba't nyo pa? Huwag nyo na tawagin kung pwede. Gawin nyo na lang military fund yan. Paano kung ikaw ginagamit ng militar ng panlaban, ginagamit ka nilang tik-tik panlaban sa... Sasabihin, ito, sinweldo kay Almawa. Yun Totoong nga. pangalan nilalagay. Bawal ang yes eh. Sa Juan de la Cruz, Oo. sa tao ito. Siya po address. yung naniktik sa mga Kalaban ng rebelde. gobyerno, oo. Dito, may nahuli siyang 10. Nako. May napatay siyang 9. Nako, malamang kakatayin ka niyan. Kaya nga. Diba? Ewan ko kung Ay, kakatayin ka. Yayariin ho talaga kayo. No? Pati mga kamag-anak nyo, malalagay sa alanganin. Pagkakalaban yung mga makakaliwa, tapos nabalitaan nila na ikaw ang tsumuchuchu sa kanila, naku, yariho. Yariho talaga, pati katawan nyo, pati ano nyo, hindi na makikita, hindi na ho nila ipapakita. Ganon ho katindi. Ako, ha? Yun lang sa mga probinsya, Nelson, yun napaghinalaan intelligence officer, pinapatay na kalaban eh. Napaghinalaan na yung tik-tik ng Eto gobyerno. Meron palang kulatilya. Oh. However, Okay. it specifies that this should be done in a manner that does not endanger national security or law enforcement operation. Paano mo i-reconcile na for the purpose of public disclosure, the measure mandates summary of the allocation and purpose. Isa-summarize mo sa mo ginastos, tapos itatago mo yung iba. Paano mo naman? Mapanganib yan, Nelson. Ako halimbawa, mayroong mga ginagamit ng gobyerno ngayon na tik-tik. Lahat yun magpo-pull out. Wag na ho, ayoko na sa inyo. Di ba? Palagay ko itong panukala ito, gusto lang maglinis kamay eh, di ba? Ay, totoo. Hugas kamay lang na gusto namin maganda ang paggagamitan ng ano. Pero alam nila, hindi ito ipapasa. Pag Sino dumaan namang- yun sa... Di ba? Yes. Pag dumaan sa scrutiny ng kapwa nila mambabatas, Grabe, napakasaya ho nung Thanksgiving nitong si VP Sara, no? Nakita ho natin yung mga video, saya. baka hindi Ayos, makakas. ayos, Baka, ayos. baka sabi, sinong sumulat dito? Oo. Di ba? Gusto lang nilang linisin at ipakita na malinis ang kanilang konsensya sa confidential funds. Pero ang totoo niyan, meron din kayo nito, ayaw nyo lang ding sabihin. Hindi ba? Hindi ba? Oo nga. At saka ang daming negatibong epekto niyan, Nelson. Ewan ko lang tayo, sa pagtaya natin, sa mababaw nating kaalaman, marami pong magiging negatibong epekto yan. Correct. Sa aminin man nila o hindi. At sa sigurado ko, hindi papasayang ano na yan. Hindi papasayang gustong mangyari na yan ng House of Representatives nitong si Congressman Joel Chua. Paano kala pa lang naman ho eh. Pagka napunta ho sa executive yan, nakita nung mga ahensya na masasakupan ng batas na yan, ano ho yan, siyempre, iiyak ho yan kay BBM. Naku, nakagaya ho dyan sa DOJ, meron din hong confidential pa niya kung di tayo nagkakamali. O saan pa? DILG, meron din hong confidential pa niyan. O, hindi lang daw ho ata kasama dyan, yung sa presidente at sa military. Yung mga ibang ahensya ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential fund, obligado silang sumunod sa panuntunan na panukala nitong si Congressman Joel Chua. Sa mga ginagamit ng gobyerno ngayon, baka ibenta kayo niyan. Correct. Halimbawa, kung kayo mga intelligence officer nyo ay ginagamit yun ngayon anong tawag doon yung intelligence officer na bumaliktad? Nag-double. Double agent. Na-double cross kayo ng agent na kinuha ninyo. Di ba? Sa halip na A1 information, baka ibigay sa inyo niyan peking impormasyon. Pagpunta niyo sa isang lugar, iaambusin pala kayo ng kalaban ninyo. Ayun nga. Di ba? Yan ho ang nakakatakot sa bagay na yan.
parang yung yung isang panukala ng epekto daw ng, di ba, yung EJK, lumala. Ipagbabawal na daw ang EJK, Nelson. Kailan pa ba naging pwedeng EJK? Ewan ko sa kanila. Gumawa sila ng batas, ipinagbabawal na po ang extrajudicial killing. Kailan naman? Ibig sabihin siya, pwede bang gawin yan ngayon hanggang, kasi wala pang batas. Di ba? Ewan ko po, kaya yung mga abogado nga natatawa. Anyway, ayan ho naman Mga alam niyo, mga panukalang batas na alam naman nilang hindi papasa. Oho. Di ba? Oho. Oo. Albawa, sa inyo Para lang masabing merong naging bunga yung naging investigasyon. bunga. Tapos gagawa kayo ng... Una, sinasayang nyo yung oras eh. Oho. Yun Correct. yung sabi ng Pangulo, kahit hindi impeachment dyan, Oo. yung gumawa kayo ng in aid of legislation, Okay. kahaba-haba, tapos meron kayong legislation na wala rin naman palang kwenta, nagsaya lang ho kayo ng pondo ng bayan at ng oras ninyo. Correct. Di ba? Totoo. Ay, naku. Ay, teka lang, naalala ko. Di ba kahapon ito, napirmahan na ng Pangulo yung tax refund sa mga turista. Ang dami ko narinig ngayon na komento. Bakit? Kasi kung ikukumpara sa mga... Ikaw naman, so nakakapag-abroad ka, no? Tayo, nag-abroad ka, lalo sa Singapore o kaya sa Hong Kong, nakakakuha ka ng tax refund doon sa mga nabili mo. Pero sa Pilipinas, gusto nila ipatupad din pala yan. Ang malungkot, dito po, kung ikaw ay foreigner, masayang-masaya ang mga foreigner pagdating sa Pilipinas sapagkat napaka-cheap na asin mura ang mga kalakal sa Pilipinas. Oo. Ang $1 dito ng Amerikano ay 50, almost 60 pesos ang katapat. Sa atin po, mahal yan pag nag-abroad ka. Di ba? Doon ka bibili. Mantakin mo isang burger doon sa mga fast food chain nila pumapatak halos 1,000 ang presyo. Aha. Kung nasa Pilipinas ka, at bumili ka po ng burger na 1,000 piso, mag-aaway na kayo niyan. Di ba? Pero aywan ko lang ang mga Amerikano, pag bumili sa atin dito, sapagkat yung, magkano yan? Sa 1,000 piso, ilang dolyar yon? So, ang 50 di mga $10 ba? Tama? $10 lang. 1,000 piso, sabi mo na sa 50. $20. Almost $20. Hindi, murang-mura pa rin sa kanila. Sa ibang bansa po, kumain ka at ikaw gumastos ng $20, Nelson, isang kainan mo, ay swerte ka na, jackpot ka na yan. Ngayon po, ang mangyayari, mas lalo daw ho itong pamumurahin at ibabalik pa ata, may tax refund pa ang mga turista ang gumagastos sa Pilipinas. Tax refund. Tax refund. Oo. Ewan ko lang kung Ewan ko, paano nila... effective yan dito. Oo. Kasi yung kinakainan nila dito, wala namang, hindi na magbabayad ng tax. Hindi ka, di ba sa iba, pag mo sa airport kasi pwede mo tax refund, di ba, Doon pwede. sa kanila. Kaya lang, pag dating mo sa marami, wala. Ewan ko, walang sistema. tax, eh. Oo. Tsaka kumpara mo po talaga sa pera natin at pera doon sa ibang bansa, nagdating dito, ay laki po ng mura. Dapat ka sa atin, pagka-foreigner, taasan mo pa ng konti. Di ba? So, kaya nga sabi nila, mayroong yung foreigner price. Ay, nako. Anyway, nabanggit lang man po natin, ha? Basta tayo ng mga reaction, may kinalaman sa ating... Ayun na nga ho mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.